Shalom and happy to see you again mga kapatid dito sa ating weekly scriptural study. At shalom din po sa mga kapatiran manunood o makikinig sa Republish. Patuloy po ang ating weekly study at ngayon ibahagi ko po sa inyo ang ating pong PowerPoint. At ito na nga mga kapatid, no, ang ating pag-usapan, which is naging part 2 na po ito dahil sa nakaraan po ay napag-usapan na natin mga kapatid yung part 1. So this is a ongoing study at ang tanong natin dito mga kapatid is what happens after death? Saan ba pupunta yung tao kapag mamamatay o mamatay na siya? So yan po ang ating sagot o tanong at nasa part 2 na po tayo. So, moving on, ito po ay weekly scriptural study, live discussions with Q&A. So, at the Part 2, what happened end after po, this? okay, pagkatapos po ng ating discussion or even during the discussion po, pwede kayong kung meron kayong mga tanong, kung meron kayong mga tanong mga kapatid, you can also join and participate. So what happens after death? So ito na po ay part 2. Sa part 1, nasagot na po natin ito na kapag ang tao ay mamatay, neither he will not go to heaven or he will not go to hell. Okay po. So yun po ang ating sagot doon. Hindi siya pupunta sa langit, which is really commonly understood kung nasaan tayo nanggaling, di ba? Sa so-called Christian, mga kapatid, na teaching na kapag mamatay ang righteous person will go right away sa Shamayam. Okay? But kapag mamatay ang taong hindi righteous, so either pupunta pa siya sa purgatory, ayon din po sa understanding ng Roman Catholic. At ayun, no, ang others also would believe na pupunta na right away sa hell, mga kapatid. So yun po ang ating pag-unawa noon. But ngayon, hindi po. Ayon sa ating napag-usapan na sa nakaraan, right after death, yung tao pala ay pupunta siya doon sa Sheol. Okay, yun po ay modern Hebrew of saying the word Sheol. But kung sa Yahudiya, yan po ay Sheol. Na ang ibig sabihin po, on the underworld or the place of the dead, the place abode for the dead, mga kapatid. Okay, so yan po ang ating nasagot na. So ngayon, sa part 2, dagdagan pa natin ng pagpapaliwanag, summary with Brother Yaramia o marinig natin mamaya. And then, dagdagan pa natin ng maraming mga readings upang mapatunayan talaga kung ano bang nangyari sa tao kapag mamatay siya. Siya ba ay natulog o siya ba ay just nag-lie down? Okay, so ayan, balikan natin mamaya yan as we proceed po. Bilang pagkilala at pagluwalhati ni Abi Uwab, basahin ko po Tahaliam 102 verse 7. Sinabi po ni Daud, ako'y gising, ako'y gaya ng malungkot na ibon sa bubungan. Okay po? So, para bang magtanong ka, bakit kaya ito yung, of all the words, bakit ito yung nabanggit ni Daud sa kaniyang affliction? Okay, Daud was expressing his affliction, mga kapatid. Sabi niya, ako'y gising, ako'y gaya ng malungkot na ibon sa bubungan. So, bakit pa inahalin tulad ang kanyang sarili sa isang ibon na nag-iisa doon sa bubungan? So, kung tingnan natin mga kapatid, hindi ko lang nasulat itong mga other references, but ito po ay nagbibigay po ng idea na Daud was trying to describe himself kung paano siya talagang nagluksa o paano siyang nagkaroon po ng hirap, mga kapatid. Halimbawa, nung siya'y hinahabol po ni Haring Saul, di ba?
may kasama ba siyang mga magulang, mga kuya? May kasama ba siya? The answer is wala po. Yung kanyang mga mahal sa buhay ay nasa malayo. Nag-iisa po siya. Kasama ng siguro may mga sundalo siya, but yung mga immediate family niya ay malayo po sa kanya. So, kaya ramdam niya mga kapatid na sa kaniyang affliction, malungkot siya at hinahalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang ibon na nag-iisa, mga kapatid, na walang kasama doon sa bubungan. So that being said, ito po ay malalim po ang declaration nito kasi hindi lang pala ito ay tinutukoy si Daud, but ito rin po ay tumutukoy patungkol kay Yehosya. Ito po ay isang prophetic of Yehosya. Diba, mga kapatid, kapag familiar po kayo sa seven sayings, nabanggit po ni Yehosya Matatiao 27 verse 46. Ano po yun? Father, Father, di ba? Why hast thou forsaken me? Okay po. So, yung statement na yun na Father, Father, why hast thou forsaken me? Yun po mga kapatid ay ramdam din po ni Daud yun. Sa panahon ng kanyang affliction na para siyang ibon na nag-iisa, so also with Yehosya, mga kapatid. Para siyang ibon na nag-iisa, mga kapatid, sa panahon ng kanyang affliction. So, at bakit kailangan yon na parang maramdaman niya na si Abba Yahuwah ay totally abandon him, mga kapatid. Bakit kailangan yun? Kasi sa panahon na yon, when Yahusha said, Father, why hast thou forsaken me? Yun po ang time na kung saan yung wrath and anger of Abba Yahuwah on man was really poured out on Yahusha, mga kapatid. Kaya sa panahon na yon, ramdam na ramdam ni Yahusha, talagang inabandon siya ni Abba, mga kapatid. So, malalim pala ang ibig sabihin nito. At hindi dahil sa uh, kung bakit siya naghirap, hindi dahil sa may kasalanan siya, kundi dahil sa kasalanan po ng lahat ng tao. Binuhos po ni Abyawa yung kanyang wrath and anger doon kay Yahusha. Kaya ramdam ni Yahusha na talagang siya ay nag-iisa lang, mga kapatid, sa panahon na yon. So, that being said, mga kapatid na manunood sa Republish, ganito yung aming pag-unawa kay Aba Yahuwah na aming Aba na pinadala niya ang kaniyang anak na si Yahusha upang doon sa kahoy ay ibuhos niya ang kanyang galit sa lahat ng ating makasalanan upang sa pamamagitan ni Yahusha ay magkakaroon po tayo ng kapatawaran. So, dito sa talata 1, Tahaliam 102 verse 1, ang pangalan talagang pinag-usapan dito ay Yahuwah, mga kapatid. Okay, Yad, He, Uwahe. Na kung ating babasahin po yan, Yahuwah. Yahuwah po o Yahuwah, as others pronounce it, Yahuwah, Yahuwah o Yahuwah, mga kapatid. And wala tayong duda dahil nandito po yan sa mga pangalan ng mga scriptural characters which you can see, mga kapatid. So moving on as we also acknowledge Yahusha. Pangalawang patar o Peter o Kepa, mga kapatid. Iba-iba yung ating pagkapronounce sa pangalan na ito. But sa Yehudiyat, patar. Sa mga modern, they call him as Kepa, mga kapatid. Chapter 1 verse 9, sinabi po dito, sapagkat sinumang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakakita at nakalimutan na siya ay nalinis mula sa kaniyang dating mga kasalanan. So ano po yung pinag-usapan dito, mga kapatid? Sa mga talata 7, 8, mga kapatid, ang pinag-usapan talaga doon po ay, ano po, ang pinag-usapan doon ay yung patience, yung endurance, yung pagmamahal sa mga kapatiran. Yun po ang pinag-usapan doon, mga kapatid, sa talata 6, 7, at 8, mga kapatid. So, emphasizing there yung endurance, yung ating pagmamahal
sa isa't isa bilang mga kapatiran, mga kapatid. So, ito yung sinabi ni Patar na sabi niya, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito, ano po yung mga bagay na ito? Yung mga patience, yung endurance, yung genuine love for one another. Kung wala tayo doon, sabi po ni Patar, tayo ay mga bulag. At ang nasa malapit lamang ang nakikita. See? At nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kaniyang dating mga kasalanan. So, ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ibig sabihin, kapag hindi natin ipamumuhay yung patience, yung endurance, kapag hindi natin ipamumuhay yung pagmamahal sa isa't isa bilang mga kapatiran, mga kapatid. So, anong mangyari? Tayo ay bulag sa mga bagay na kung saan hindi natin nakikita, mga kapatid, yung mga katotohanan. At makalimutan natin na tayo pala ay nilinis na mula sa ating mga kasalanan. So, yun po pala mga kapatid ang magiging resulta kapag hindi natin maisabuhay yung patience, yung endurance, yung love for one another. So, that being said, the key to all of this is really knowing the true Messiah. Kung bakit talagang parang bulag tayo, nakalimutan natin na tayo nilinis na pala sa ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Yahushua. Bakit ganon? Is because hindi talaga natin kilala yung totoong Mashiach. Okay, mga kapatid. So, why? The key to all of this is knowing the true Messiah because Yochanan 14 verse 6, ano sinabi po doon? I am the way, the truth, and the kaya. No one comes to the Father. So therefore, if you are calling a different name, di ba ba, JASUS po ang tinawag ninyo, mga kapatid. So ang challenge po is, paano po tayo makarating? Paano po tayo makakonect ni Abba na iba man yung tinawag natin? So talagang malaking hamon ito mga kapatid. And ito po yung 5 mga titik sa pangalan ni Yahushua, Yahu Shan Ayan. Yung Shan na yan, tunog yan ay SH. Then itong ayan, ang tunog po yan ay A. So kaya A, Yahushua, Yahushua, mga kapatid. Yahushua po ang ating kinikilalang Mashiach, mga kapatid. Because once you declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So yan po, pangalan Ab Yahuwah and pangalan Yahushua HaMashiach. Ang ating pong laging niluwalhati at kinikilala dito po sa ating Zoom gathering at dito rin po sa Assembly of Yahuwah Philippines. So, what happens after that? So, ito na nga po mga kapatid, no? Part 2 na ito. So, ang ating sagot sa nakaraan, they go to Sheol or Sheol. At yan po ay mabasa natin sa Strong's o Hebrew 7585 na ang ibig sabihin po yan, place of the underworld. People descend at death. So, yan po mga kapatid, ang kanilang pupuntahan. Sa nakaraan din po, nagkaroon na tayo ng konting discussion on this. Hadis, no, yung pangalawang word, Hadis. Mula sa Strong's G, kapag sabihin na G, mga kapatid, yan po ay Greek. G86 na ang ibig sabihin po Hadis, okay, and the unseen world, realm in which all the dead reside. So kung tingnan mo mga kapatid, itong Greek word na Hades at itong Yehudiyat word na Sheol o Sheol, mga kapatid, they are similar in meaning. A place of the underworld people descend at death, or Hades also is the unseen world, realm in which all the dead reside, mga kapatid. The next word here is Gehenna, Strong's G 1067. At ganito rin po ang kaniyang kahulugan, final place of punishment for evil after the final judgment.
So ito na nga talaga yung sinasabi natin mga kapatid na hellfire or Gehenna of fire. Okay? At yan po ay nasalin 9 times mga kapatid sa New Testament. Nasalin po yan 9 times. Ayon po sa Greek word na Gehenna. But that being said, sa napaliwanag natin sa nakaraan, itong tatlong mga words mga kapatid, kung titingnan natin ang translation ng King James, talagang makikita natin doon na ini-introduce na ng King James yung word na hell. Okay? So, instead na Sheol o Shaol, mga kapatid, ang tamang translation, but the King James already introduced, mga kapatid, introduced the idea of hell mula pa man sa Old Testament, mga kapatid. Sa ating na-present na po, at mamaya we will refresh it with Brother Yaramia. At ganoon din po, mga kapatid, ang idea ng Hades. Hades talaga ay hindi hell, mga kapatid. Pero kung tingnan mo again, yung mga translation ng King James, hell pa rin ang kanilang pagka-translate, mga kapatid. So, but talking of hell pala, ay yan po ay Greek word na Gehenna, pero ang pinag-usapan diyan ay hindi po yung temporary place of abode. But ang pinag-usapan pala rito ay yung final place of punishment for evil after the final judgment. So, kaya maniniwala tayo ng hell, pero yun po talaga ay lake of fire. At yung lake of fire na yan, magaganap lang po yan or maging realidad lang po yan after po the final judgment. Okay po, so mamaya meron tayong titingnan. The fourth word here is Tartaru, mula sa Strong's G5020, na ang ibig sabihin is lowest or deepest. You're familiar with the word abyss, mga kapatid, no? Abyss. So, kumbaga, yung Sheol, merong pang mas pinakababa o pinaka-lowest o pinaka-deepest part na yan ay yun po tinatawag na Tartaro, mga kapatid. At this word Tartaro refers to a final eternal punishment for the wicked. At siyempre, kasama na din po si Hasyatan at ang kanyang mga kampon, mga kapatid. And it is only mentioned once in the New Testament. At saan po yan makikita? Pangalawang Patar, chapter 2, verse 4. Can somebody read on that, mga kapatid? May magbasa niyan para mas maintindihan natin at ma-appreciate. Pangalawang Patar, chapter 2, verse 4. Can somebody? And itong phrase na cast down to hell, sa original Greek yan po ay Tartaru. And that is only used once, mga kapatid. Na ang ibig sabihin, cast down to hell, yan po talaga ay mangyari after the white throne judgment. Okay? Sino bang handa na pwede magbasa? Are you still there? Parang masyadong tahimik. Parang ramdam ko nag-iisa lang ako rito. Are you still there? Sige po, anybody would like to volunteer? Ako po, Brother Dan. Opo, Sister Lilita, go ahead po. Okay, 2 Peter chapter 2, verse 4. For Opo. if Yahuwah did not spare the messengers who sinned, but sent them to Gehinnom and delivered them into chains of darkness to be kept for judgment. See? Malinaw po. Ang word diyan sa Halil Scripture ay Gehenom. Okay? But kung titingnan natin, kung titingnan natin yung pinaka-Greek talaga, na check na ito kanina, Tartaro talaga ang nakalagay po doon. Tartaro. Okay po. So, then it speaks about yung ano po, ang pinag-usapan dito is mga messengers. Kung sa ibang translation, yan po ay mga angels. In other words, mga fallen angels, no?
Kung hindi man ni-spare ni Abyaua yung mga fallen angels who sinned, but sent them to Gehenom, okay, or Tartaru kung sa Greek, and delivered them into chains of darkness to be kept for the judgment. So, ibig sabihin, talagang inahanda sila para sa darating na judgment. Okay? Itatapon sila doon para sa darating na final judgment. So, cast down to hell. Okay? So, yan, when we say cast down to hell, talagang lake of fire po yon, which is ma-connect na naman po yan doon mamaya sa Kazon. Mamaya pupuntahan natin yung Kazon, mga kapatid, o Revelation. Okay po, so... May ask po ako, brother. Oh yeah, Sister Diana, go ahead po. Kasali na po yung anak nila ng fallen angel, yung mga giants po dyan sa Lake of Fire, or hindi kasali? So, yung mga anak? Yung mga giants po. Yung mga giants. Okay po. Yung mga, you're referring doon sa panahon ng flood ba? Yun ang sinasabi mo, no? Opo. Opo. Kasama na rin sila sa panahon na yan. So, they are also cast down into hell. Okay. Yung kasama yung mga fallen angels, yung mga giants, yung kanilang mga kaluluwa, yung kanilang spirits rather, talagang itatapon po sila dyan. Okay. So, ayan po mga kapatid ang ating sagot batay dito sa pangalawang patar. Okay. Chapter 2 verse 4. Okay po. Salamat sa pagtanong. Moving on tayo dito sa summary ni Brother Yaram Yao, mga kapatid. So, please allow me to give a little let me stop muna ang sharing and let me show you the video. Okay, but i-click ko muna itong okay. So, I'm going to play now, mga kapatid, itong video ni Brother Yaram Yao at Strong's G1067, it uses the word, taking a look at the Greek word, which is Strong's G1060. But as you'll see, it's pronounced Gai. Now, the second word that we're going to let me share this to you para inyo pong ma-appreciate at ma-compare din po, mga kapatid. Okay po. Go over is this one, which means Gehenna, and it means valley or commonly attributed to purgatory, but we're going to get a better understanding of it because, again, what you're going to see is that this word right here versus the word Sheol that we just went over, and we'll be talking more about that these are two totally different definitions. You're going to see that these are two totally different concepts, but what the translators in this English language in your KJV, what they try to do is they try to merge it and blend it into the same concept when they are in fact different, and now it's getting a better understanding. But as you'll see, it's pronounced Gayahanam in the Yahudiya through the ancient Hebrew restored tongue. This was known as the valley that was in Yerushalayim or Jerusalem, where child offerings to idols took place. You can find out more about that in Yirmiyahu, Jeremiah 7:31. It was then used as a garbage dump where fires were burned, and this is symbolic to the lake of fire, which is the permanent place in the final judgment for the wicked. But this is not the same as Sheol. It's two different concepts. You can learn more about this in Strong's H1516 and also Strong's 2011, and we'll be also taking a look at the Greek word, which is Strong's G1067. Now here we are just briefly at Strong's, as you can see right here from Strong's 1516 in the Hebrew Yahudiya. Now they use the word gay, but actually it's Gaya because of the Ya right there, which means valley. And then if you go to Strong's 2011, you see the word Hanam, which is how it's pronounced, which is a valley southwest of Jerusalem, according to this, with 13 occurrences. But then if you take a look at the Greek and see this is where language and translation is so
so important because here in Strong's G1067, it uses the word Gehenna, which is the same valley that it talks about, and the symbolic name for the final place of punishment of the wicked right here, a place of punishment for evil beneath the earth. But is it the same as Sheol? No, they're two totally different places. And then it even says right here, according to Help's Word Studies, that it's referred to as the quote-unquote lake of fire, the place of post-resurrection torment, referring strictly to the everlasting abode of the unredeemed, where they experience divine judgment in their individual resurrection bodies. Each of the unredeemed receives one at their great white throne judgment. And like I said, we'll be going over more of that. But see, what's the problem here? The problem here in the so-called New Testament with the Greek is that this word Gehenna right here, it has 12 occurrences, but in the KJV, it uses the word hell in each of them right here, or Hell, letting us know even right here, according to NAS Exhaustive Concordance, that it has Hebrew or Yahudith origin. So then why is it using the same English word Hell? But yet, as we just went over, when it comes to Sheol, when it comes to Strong's G86, Hades in the Greek, it uses the same word hell here too. So you see how they use the same English word in the so-called New Testament for two totally different concepts in the Yahudith Hebrew language. You see the same word that's being used. Why is that the case for the New Testament specifically? You're going to see why once we go over all of this and actually add and incorporate scripture to go with it. But like I said, it's important to understand this vocabulary and not just look at the English or the KJV and say, oh, this word means hell, and it just means that and applies that everywhere without getting a contextual understanding. But anyway, this word right here, this is the third word that is attributed to the common word for hell in the scriptures, and this is in the Greek, which is tataru right here, which means lowest. It can mean lower or the lowest part, and as in the abyss. And this is the part of Sheol that's reserved for the demons and fallen ones. We'll be looking at that in scripture also. It comes from Strong's G5020 in the Greek, and also from the Yahudith Hebrew, from Strong's H8482, Takathia, or Takti, as the Jewish pronounce it. So this word right here just means lower. As you see, we're in the Yahudith or the Hebrew, Strong's 8482. They say takti, but in the restored pronunciation, it's actually takathaya, which means lower right here, or lois, which comes from takath right here. And then in the Greek itself, it means tataru right here, which means thrust down, or the lowest parts. You can see it and find this word in only one place in 2 Peter chapter 2, verse 4, and you'll see that contextually speaking, this place is talking about the abyss. And if you actually take a look at this verse, it's talking about where the wicked, where the demons and fallen ones are reserved for judgment, their eternal punishment, according to this. So again, the problem is that today's English, the KJV, and other versions, they translate both of these two totally different concepts into one word. And that word, of course, is commonly hell, making you think, subconsciously speaking, that this word is synonymous as both Sheol or Hades, which is a temporal location for judgment of the dead, or the abode of the dead where souls go temporarily, and Gehenna, which is totally different. These words, these concepts, Sheol or Hades in the Greek, and Gehenna, they're different concepts. They are in fact not the same. They are in fact synonymous. But see, when you're looking at the KJV, when you're just looking at the word hell, that's what they want you to think, is that they're synonymous together, and they want you to think that for a reason. But then as we went over with the word sleep and slept versus lie down, when you take a look at that, then they want you to think that, oh, it's just talking about that after somebody dies, then they just sleep and they remain asleep until resurrection day, when this is not the case either. And we're now going to be applying scripture with that and proving that contextually. Okay po. So hanggang dyan, we have to stop the ano po. But let me share. Let me stop the sharing there. So doon narinig po natin yung summary, mga kapatid, no? Na iba talaga yung Sheol compare doon sa doon sa
hell na kinasabi o tinatranslate lagi ng mga King James. So, ayan po. Let me proceed po sa ating sharing. Wala kayong nakita, no? Okay. Let me share po sa ating PowerPoint. Okay po. So, yun po ang kanyang summary. So, let me highlight it as we proceed po, mga kapatid. So, ito na nga, no? Ang problem talaga is yung King James na English translation. Kasi po, mula sa word na Sheol, okay? Ito, both Sheol and Hades, na-translate po ng King James as hell. Okay? So, kaya, dahil dyan, para bang nakakaroon tayo ng association lagi na kapag sabihin natin na hell, talagang ano po, lake of fire na yun. Is because kapag ang tao ay mamatay, right away, itapon na siya sa hell. Yun ang ating na-associate lagi ng meaning. At sa Christianity, ganun din po mga kapatid ang nangyari. Right after mamatay ang tao, kung siya ay righteous, papunta siya sa langit. Kung hindi siya righteous, papunta siya sa hell. Kung sa mga Catholic, papunta pa sila sa purgatory. So, ayun mga kapatid, pero hindi pala yun ang kahulugan batay doon sa pag-aaral ayon sa Hebrew, Yehudiyat na mga Strong's number na naisabi na kanina po mga kapatid. So, kaya dahil dyan, kailangan talaga nating i-establish, balikan natin po talaga yung pinaka-original na meaning sa mga word na yan. And then, singling out also na gamit din ng mga translation na kapag ang tao ay mamatay, okay, ginamit din nila yung word na sleep. Okay, so na-highlight na kanina. Ginamit nila yung word na sleep, which is napakaraming word po yun na makikita natin from the Old Testament to the New Testament. Na kapag mamatay ang tao, talaga ay siya'y natulog lang, mga kapatid. Pero sa ating pag-aral dito, the best translation is lie down. Okay? When a person dies, the best translation talaga is lie down, mga kapatid, rather than slept with, okay, o natulog kasama ng kanyang mga ninuno, mga kapatid. So, yan po, mamaya balikan po natin yan at meron tayong mga reading from this time in order to really prove no kung ano ba talaga meron ba tayong mga strong references ayon dito sa ating pag-unawa. Ngayon patuloy tayo mga kapatid. So, moving on, we will prove from the following scriptures that after death, the soul did not remain asleep. Okay? So, ibig sabihin, hindi natulog yung kaluluwa. Ibig sabihin, ang kaluluwa never cease to exist kasi ang kaluluwa mga kapatid ay eternal po. So, ang kaluluwa o ang spirit or napas is eternal. So, magpatuloy yan na mag-exist, mga kapatid. So, kapag sabihin natin na natulog, parang wala na siyang consciousness, no? O natulog lang siya. Okay, so, but tingnan natin kung meron ba tayong mga strong references na ating babasahin as we move forward. Okay po, una, itong kwento sa mga Pariseo o Sadduceo patungkol sa resurrection po. Okay? Can I ask one who would like to read this? May mga 10 mga verses ito. Can I ask one? Sino pong pwede mag-volunteer, magbasa? Matatiao 22, 23 hanggang 33 po ito. Anyone? Ako po, Brother Dan. Opo, Sister Bakar Sayaw. Matthew 22:23. Nang araw ding yon ay lumapit kay Yehusha ang mga Saduseo na nagsasabing walang pagkabuhay na muli. At kanilang tinanong siya, 24, na sinasabi, Guro, sinabi ni Masya
Kung mamatay ang isang tao na walang anak, makakasalan ng kanyang kapatid na lalaki ang asawa niya at magkakaroon ng mga anak para sa kanyang kapatid na lalaki. 25. Ngayon, mayroon sa aming 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at siya'y namatay. Sapagkat hindi siya nagkaroon ng anak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Okay. 26. Brother Dan, okay lang na pass mo na ako kasi maingay, Brother Dan. Sige po. Okay, thank you sister sa pagkabasa. Okay, can somebody continue reading verses 26 po hanggang 33. Ako po, Brother Dan. Apa, thank you sister Lilita. Gayon din naman ang nangyari sa ikalawa at sa ikatlo hanggang sa ikapito. 27. At kahuli-hulian sa lahat ay namatay ang babae. 28. Kaya sa muling pagkabuhay, alin sa 7 ang magiging asawa ng babae? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. 29. Sumagot si Yahusha at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi niyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng aluwa. 30. Sapagkat sa muling pagkabuhay ay hindi sila nag-aasawa o pinag-aasawa pa, kundi sila ay tulad sa mga anghel sa langit. Okay po. So, before tayo proceed sa 33, 31 to 33, dito natin makikita mga kapatid yung kwento, no? Na talagang yung mga Saduceo, hindi po talaga sila naniniwala, no? Na merong resurrection. Tama ba? Yes po. Yes po. Opo, okay. So, hindi sila naniniwala na may resurrection. But dito, dito talagang kulang ang kanilang kaalaman. Okay, sa verse 30, sinabi po diyan, sapagkat sa muling pagkabuhay ay hindi sila nag-aasawa o pinag-aasawa pa, kundi sila'y tulad ng mga anghel sa langit. So, ibig sabihin, there is what we call the physical resurrection po ang pinag-usapan dito. So, they were thinking na paano na yung babae? Sino na yung kanyang magiging asawa doon sa 7 mga magkakapatid na namatay. So, yun po ang kanilang iniisip, no? Sige, moving on po tayo sa 31. Pwede mong patuloy, Sister Lilita, sa 31. Okay po. At tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyong aluwa? 32. Ako ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, at ang aluwa ni Jacob. Siya ay hindi aluwa ng mga patay, kundi ng mga buhay. 33. Nang narinig ko ito, nang narinig to ng napakaraming tao, namangha sila sa kanyang aral. Salamat po, Sister Lilita, sa pagkabasa. So hindi ko na na-translate ito mga kapatid, no? Aluwa po, no? Okay, so yan po ang conclusion dito na yes, ang pinag-usapan dito, sabi niya, ang tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa? Sinabi sa inyo ng aluwa. Okay? Ako ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, at ang aluwa ni Jacob. Siya'y hindi aluwa ng mga patay, kundi mga buhay. So, kung tingnan natin dito, malinaw na kapag ang tao ay mamatay, okay, physical po yung naghinto. The physical body ceases to live. But yung kanyang kaluluwa, kanyang spirit o ang kanyang kaluluwa, patuloy po na buhay yun. Kasi nga, aluwa is the aluwa of the living, mga kapatid. So, note, Abba Yahuwah is the aluwa of the living. Hindi po siya aluwa ng mga patay, mga kapatid. So, it means to say na kapag ang tao ay mamatay,
Okay, physically, huminto na siya, mag-exist, mag-move, but ang kanyang kaluluwa, patuloy pa rin siya na mag-exist, mga kapatid. So, yan po ang punto dito sa unang reading natin. Okay, moving on. Story of the Transfiguration. Ito na po ang susunod na reading. Dahil mataas po ito, makikita rin natin sa Mark 9:1-10, Luke 9:28 to 36. So, ibig sabihin, ang babasahin natin ngayon ay matatyao lang po. But take note na nakasulat din po sa Mark, nakasulat din po sa Luke, mga kapatid. Dito ngayon sa story of the Transfiguration, maintindihan natin, mga kapatid, kung ano yung malinaw na pag-unawa natin anong mangyari sa tao kapag namatay na siya. Okay? Siya ba ay natulog lang? Okay? O siya ba talaga ay patuloy pa rin na nag-exist sa kanyang soul o sa kanyang spirit, mga kapatid? Can I ask another reader? Matatyao, 17:1-9 po ito. Any volunteer po? Sister Diana, okay lang ba ang sounds mo dyan? Okay lang po. Sige, pakibasa po, sister. Mga siyam po itong mga talata. Mateo 17 verses 1. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Yahushua sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid at siya ay dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Mateo 17 verses 2. Nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag kanyang mukha na tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad ng ilaw. Mateo 17 verse 3. At nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakipag-usap sa kanila. Verse 4 po. Meron pa Mateo po. 17 verse 4. Sinabi ni Pedro kay Yahushua, Panginoon, mabuti na tayo na inarito. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tauda, isa sa iyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Okay po. Thank you po, Sister Diana, okay, sa pagkabasa. So, mga kapatid, partial po ito. Mamaya patuloy pa ni Sister basahin. So, pumunta po sila doon sa bundok, okay? Kasama sila ni Patar, Santiago at Juan. So, Santiago at Juan, yan po ay magkakapatid silang dalawa. So, itong three most inner circle po ang sumama kay Yahushua doon sa bundok. At doon nagkaroon ng pagbago ang kanyang anyo. So nag-anyo, meaning nagkakaroon po siya ng nag-transfigure nga si Yahushua, mga kapatid. But ang katakataka dito, mga kapatid, ay meron siyang kasama, nagpakita. Okay, kasama niya si Masya at saka si Aliao. Okay, ang restored name niya ay Aliao. Masya at Aliao ang nagpakita. At nakikipag-usap sa kanya, mga kapatid. Okay? So, nung makita ni Patar, sabi niya, sovereign, sabi niya, mabuti na tayo mabuti na tayo ay narito. Kung ibig mo, sabi niya, gagawa kami ng 3 tulda. Kasi isa sa iyo, isa kay Masya, isa kay Aliasya, mga kapatid. So, 3 yung kanilang gagawin. Okay po? So, anong maalala nyo kay Aliasya? Aliao. Anong nangyari? Anong maalala nyo kay Aliao, mga kapatid? Si Aliao po ay hindi siya namatay. Okay? Remember po yung ating Torah reading sa Pangalawang Hari, chapter 3 o chapter 4, mga kapatid, no? Nabasa po natin yon. Yung humingi si Elisha, no? Humingi si Aliasya ng double portion ng kapangyarihan ni Aliao. Mga kapatid, naalala niyo po yon. So, Aliao was taken into with a chariot of fire. So, ibig sabihin, hindi po siya namatay. But malinaw po na si Masya, Moses, namatay po talaga siya. Okay? Pero anong nangyari dito? Kung sabihin natin na Masya ay natulog kasama ang kanyang mga ninuno, bakit nandito siya?
Okay? Okay po? So, talagang ang best translation talaga doon is hindi natulog but lie down. Kapatid, ang best translation doon sa pagkasalin doon sa word na iyon, mga kapatid. Moving on, pwede ba ipatuloy mo, Sister Sister Diana? Okay po. Deuteronomy 31 verse 16, sinabi niyang Yahuwah kay Moses, ikaw ay malapit na mamamatay sa kasama ng iyong mga ninuno. Ang bayang ito'y babangon at makikiapid sa mga di kilalang Diyos sa lupain na kanilang paroroonan upang makasama nila at ako'y tatalikuran nila at sisiraan ang aking tipan na aking ginawa sa kanila. Opo. So, yun po ang pagkabasa. Salamat, Sister Diana, sa pagkabasa sa Deuteronomy o Devarim 31 verse 16. Okay po, ano nakasabi dyan, no? Sabi ni Abba Yahuwah kay Masya, ikaw ay malapit ng mamatay na kasama ang inyong mga ninuno. Pero mga kapatid, dito sa New American Standard na scripture, ano nakasabi po? Yahuwah said to Masya, behold, you are about to, okay, lie down. Okay? Lie down with your fathers. So, tingnan mo yung kaibahan. Dito, malapit ng mamatay kasama ang inyong mga ninuno. But dito, behold, you are about to lie down with your fathers. New King James pa, rather, New American Standard po yan, no? But tingnan natin yung King James. Ano nakasabi po dito sa King James? Can I ask one to read on this? Sa King James po, ano nakasabi? The same verse, but ano yung pagkasalin ng King James? And the Yahuwah said unto Moses, behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people will rise up and go a-whoring after the gods of the strangers of the land, whither they go to be among them, and will forsake me and break my covenant which I have made with them. Opo. So, yan, no? Sa nabasa na makikita natin sa nabasa ni Sister Lilita, in comparison sa nabasa ni Sister Diana kanina, malapit ng mamatay. Okay po? But sa New American, behold, you are about to lie down. New American. Opo. New American Opo, New American Bible, Standard Bible po. But dito sa Deuteronomy, sa King James, yan po, no? Thou shalt sleep with thy father. So, makikita natin dito na instead na the best translation sana ay lie down with your fathers, na-introduce na po yung idea ng sleep. Okay? Kaya mula dyan, and on, mababasa mo yung translation na sleep, mga kapatid. But sa ating napatunayan na mas magandang translation talaga yung to lie down, nakahiga. Okay? So, when we say nakahiga, it speaks of the physical reality, mga kapatid. Okay? So, yan po. Now, moving on sa next na reading natin. Now, sa Sheol or Shaol versus ito yung mga verses na ating patuloy na pagpapaliwanag. Abode of the dead. Ito na nga yung ating napaliwanag sa part 1. Sheol or Shaol means abode of the dead. Okay? Where the wicked go. Okay? So, saan po natin makikita yan? Tahalyam, chapter 9, verse 17. Okay po? I'm asking you to take part on this. Tahalyam 9 verse 17. Ano pong nakasabi sa Tahalyam? O, Psalm 9 verse 17. Then somebody also prepare Tahalyam 86 verse 13. Okay po. Ano pong nakasabi sa 9 verse 17, mga kapatid? Any volunteer po?
Okay, let me do it for you. 17, I give thanks to Yahuwah. Sorry, chapter 9 pala, no? Okay, chapter 9, verse 17. The wicked return to the grave. All the Gentiles that forget Alua or Aluwayang. So, anong sinabi dyan? The wicked return to the grave. Sa Hallelujah Scripture, ang ginamit po ay grave. But doon sa original talaga yan ay Sheol. The wicked return to Sheol. Okay, what about Tahaliam 86 verse 13? Anyone like to read? Volunteer? Brother Dan. Opo, Sister Bakar Sayao. And then somebody proceed to Proverbs 15:24. Go ahead po, Sister. Psalm 86:13. Opo. For great is your love toward me. You have delivered me from the depths and from the realm of the dead. So, ang pinag-usapan dyan ay delivered me. Okay? Where the soul or where the napas goes. Sinabi dito sa Psalm 86, no? Verse 13. Sa nabasa na ni Sister, ano po? Sister Bakar Sayao. You have delivered me, you have delivered my being from the depths of the grave. So yung word diyan na depths of the grave, Sheol po. Kung tingnan natin yung original yan, Sheol po yan, mga kapatid, ang pinag-usapan. Okay? What about sa Masalyam o Proverbs 15 verse 24, mga kapatid? Then, lastly, doon sa 23 verse 14 mamaya. Anyone would like to go and proceed to Proverbs chapter 15:24? Let me do it for you if you are not ready. 15:24. Sinabi po dyan, the path of kaya is upward for the wise, to turn away from the grave below. Okay? So, ang pinag-usapan dyan is grave below. Okay? So, pwede palang ma-avoid. Okay? Paano ma-avoid? Sinabi dyan, the path of kaya is upward for the wise, to turn away from the grave below. So, later on, maintindihan natin mga kapatid na yung Sheol, meron po siyang compartments. Okay? At doon sa kwento ni Rich Man and Lazaro, which is, kwento sa Rich Man and Lazaro, which is, babasahin po natin sa part 3 yun. Luke 16, no? Kung di ako nagkamali. Luke 16 verses 16 and to 31, kung di ako nagkamali. Sa kwento ng Rich Man and Lazaro, di ba? Tumingin siya sa taas at nakita niya doon sa taas in the presence of Abraham. Si Lazaro nandoon siya. But siya dito sa baba. So, dito pinag-usapan na yung wise papunta siya sa taas. But yung wicked papunta siya sa baba. Okay? So, ibig sabihin, nasa isang lugar lang sila, Sheol, pero merong compartment po. Meron silang separation doon. At sa reading natin sa Ezra, sa susunod, ma-highlight po yon. Okay? At ganoon din po sa Enoch, nandyan din po yan, mga kapatid. So, okay, that being said, let's proceed po sa chapter 23 verse 14. Ano pong nakasabi dyan? 23:14. Go ahead po, Punish sister. them. Yes, punish them with a rod and save them from death. Okay po. So, Yun talks lang. about children. Okay, mga kabataan po pinag-usapan dyan. Na kailangan hindi i-spare yung rod, but kailangan i-apply po yung discipline. Okay? Sa Hallelujah Scripture, beat him with a rod and deliver his being from the grave. Okay po. So, grave,
balik tayo doon sa translation, yan talaga ay Sheol, mga kapatid. Okay? So, yun po ay mga other references at marami pang mga references that speaks about Sheol, mga kapatid. So, where the dead dwell, ito na nga po ang susunod nating babasahin. Yakasakal. Okay? So, mahirap pong basahin itong Ezekiel, no? Yakasakal. Okay, Ezekiel 26:19 to 20 po. And dito natin makikita kung ano yung saan pupunta, mga kapatid, yung tao kapag mamatay. Okay, anyone would like to read? Dalawang mga talata po. Brother, exactly? Ako, brother. Okay Sige. po, go ahead. Go ahead. Ezekiel 26:19. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahuwah. Yahuwah. Kapag ikaw ay ginawa kong wasak na lungsod, gaya ng mga lungsod na walang naninirahan, kapag tinabunan kita ng kalaliman at tinakpan ka ng maraming tubig, 20. Kung gayoy ibababa kita na kasama nila na bumababa sa hukay sa mga tao ng una at patitirahin kita sa malalim na bahagi ng lupa sa mga dakong wasak na ng una na kasama ng nagsibaba sa hukay upang ikaw ay hindi natahanan o magkaroon ng lugar sa lupain ng mga buhay. Ngunit ako'y maglalagay ng kalwalhatian sa lupain ng mga buhay. Okay po. So, salamat Sister Baka Sayaw. So, prophecy against Tsar or Tyre ito, mga kapatid, no? Prophecy against Tyre or Tsar, mga kapatid. So, dito natin makikita dito sa prophecy nito na talagang malinaw po, mga kapatid, no? Na kapag ang tao ay mamatay, talagang bababa po siya. Okay? Matabunan po siya sa hukay, pero sinasabi dito na sa mga tao, halimbawa dito sa verse 20, no? Sa mga tao, okay, bumababa sa hukay, see, yung Sheol is talaga descend. Descend at the point of death, di ba? Yun ang ating definition sa nakaraang pagpapaliwanag natin. Descend at the point of death. Okay? Sa mga taong nang nauna, at patitirahin kita sa malalim na bahagi ng lupa. See? Malalim na bahagi ng lupa. Okay? Nasa underworld talaga, no? Sa mga dakong wasak na nang nauna. Na kasama ng mga nagsibaba sa hukay. So, you see, sino yung mga nagsibaba doon? Yung namatay talaga. Upang ikaw ay hindi na tahanan o magkaroon ng lugar sa lupain ng mga buhay. See? Kapag mamatay pala ang tao, mga kapatid, lilipat na siya sa ibang tahanan. At hindi na siya titira pa sa lupain ng mga buhay. So malinaw, mga kapatid, no? Sana masagot dito yung tanong ni Sister Sister Cheryl, no? Kasi wala siya ngayon dito. But nawa sa kanyang tanong sa nakaraang part 1, nagbigay po ng linaw dito. Ano pong sinabi ni Abyawa? Sabi niya, ngunit ako'y maglalagay ng kaluwalhatian sa lupain ng mga buhay. See, kanina, Abyawa is Yawa of, ano po? Luwa ng mga buhay, mga kapatid. So dito, ipaliwanag ni Prophet Ezekiel, mga kapatid, na ito nga yung mensahe, ang salita ni Abyawa. Kung basahin natin po yung English, so that you do not return. Diba yung sa tanong ni Sister Cheryl, paano yan, Brother Dan, na yung mga namatay, parang nagpaparamdam pa sila na nagpapakita, ano yun, nagkakaroon pa ng tayo ng mga panaginip at nakikita pa natin sila.
But dito pala mga kapatid, malinaw dito sa sinabi na kapag mamatay ang tao, pupunta na sila doon sa underworld nga. Okay? Baba sa mga hukay, nandoon na sila. At sinabi nga dito, hindi na sila manahan dito sa lupain ng mga buhay. So, ibig sabihin, hindi na sila babalik. Okay po? So, ayan mga kapatid, ang ating reading. Okay? Now, ito na nga yung ating pinakita sa nakaraan na part 1 na kung saan the flat earth supports the concept of Sheol or Saol. And this is not a place of hellfire na sinasabi natin. Okay? Hindi po yon. It is the place of the dead, mga kapatid. Ito na nga yung lugar sa mga patay. Okay? Now, hindi ko na lang ito basahin kasi tapusan mo natin ito. Bakit ko binalik ito? Kasi ito na nga, no? Sinabi dito, no? The underworld o Sheol was a watery or dusty prison from which no one returned. Okay? Sa ating nabasa doon kayo nasa Ezekiel, ito na nga. Okay? Sa ilalim o sa mundo sa ilalim. Okay? The underworld, kumbaga. Ito yung mga posts, okay? May mga posts yan. At ito yung, kung tingnan natin yung Barasyat o Genesis chapter 1, ito yung ginawa ni Abba through Yehusha na parang nagkaroon siya ng doom. Okay? Okay? Parang nagkaroon siya ng doom. So talagang flat yung arats kung saan ginawa niya kasi ilalim pala niyan, under pala niyan, yun ang nandoon ang mga kaluluwa, mga kapatid. Okay? So, we're done with that. So, yan, pinapakita ko lang. Moving on sa ating reading. The trees of Eden are also here. Saan yung trees of Eden? Dito rin po sa Sheol. Okay? Can I ask one more reader? Brad, maingay dito, Brad. Gusto ko sana. Sige lang. Sige, salamat po. I understand, Brother Yasar Yao or Brother Exactly. Okay, Brother Felix, kung okay lang sounds mo dyan or kung hindi makadisturb yan dyan sa inyo. Sige po. Opo. Ezekiel chapter 31 verse 16. Aking yayanigin ang mga bansa sa ugong ng kanyang pagkabuwal. Aking ihahagi siya sa Sheol na kasama ng nagsibaba sa hukay at ang lahat ng punong kahoy sa Eden. Ang pili at pinakamahusay ng Lebanon. Lahat ng nagsisiinom ng tubig ay maaaliw sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Verse 17. Sila rin na may magsisibaba sa Sheol na kasama niya sa kanila na napatay ng tabak. Oo, silang maninirahan sa kanyang lilim sa gitna ng mga bansa ay mamamatay. Verse 18 po. Verse 18. Sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden, sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Ibababa ka na sa kasama ang punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ikaw ay hihigang kasama ng mga dituli na kasama nila na napatay ng tabak. Ito'y si Faraon at ang lahat niyang karamihan, sabi ni Yahuwah. Okay po. So, mga kapatid, salamat sa pagkabasa ni Brother Felix. Dito mga kapatid, itong tinatawag na the trees of Eden. Ngayon, hindi natin masyadong maintindihan ngayon. But sa sunod nating reading on Enoch, reading natin sa 2nd Ezra, maintindihan natin na itong trees of Eden pala ay nandoon din ito sa Sheol as we have already read here
nandoon din siya sa Sheol, mga kapatid. At yun ay magiging lugar o parte kung saan po yung mga matutuwid, yung mga righteous, pupunta sila doon. And that in that place, there will be rest and comfort, mga kapatid. Okay? So, ayan. But on the other side, kasi nga na kanina nabanggit ko na on the other side, yung mga masasama, okay, yung hindi gumagawa ng katwiran, mga kapatid, sila po din po ay nandoon pa rin sila sa Sheol, pero mga kapatid, ibang partition sila. Okay, ibang halo, ibang lugar sila. But nandoon pa rin sila sa Sheol, mga kapatid. So, ayan, malilinaw pa yan kapag babasahin natin yung mga next na reading sa part 3 po, mga kapatid. Okay, so now, punta naman tayo sa Kazon. Talking about Sheol, mga kapatid. Kazon o Revelation 1 verse 18, sinabi po ito, at ang nabubuhay, sabi niya, ako'y namatay. Ang tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. So, anong pinag-usapan dito, mga kapatid? Talking about Sheol, mga kapatid, na kay Yahushua po ang mga susi. Oh. Bakit mga? Kasi nga, merong 3 compartment yun, mga kapatid. Kung sa Ezra, 2 compartment lang. But kung tingnan natin ang Enoch, 3 compartment po yun. Kaya it coincide here with what Kazon said, na si Yahushua lang po ang humawak sa mga susi. Susi ng ano po yun? Kamatayan at ng Hades. Okay? So it talks about the opening of that Sheol, mga kapatid, ang ibig sabihin dito. The place of the dead and Hades. Okay? So again, Sheol or Sheol is a temporary place of abode and will be ended after the second death as it will be swallowed up, mga kapatid. So saan po natin ito makikita? Can I ask a reader on this? Kazon 20, 13 to 14, and then Yesayao 25, verse 8 po. So, dito natin makikita na yung Sheol or temporary place of abode, hahantong po yun o matatapos din po yun. Okay? Kailan po yun matatapos? Okay? At the time of the final judgment. Okay? Can I ask somebody to read Revelation 20, 13, and 14 po? Anyone? Kazon or Revelation 20, 13. And the sea gave up the dead. Opo, go ahead. Sige po, go ahead. Sige, brother Dan. 20 po. Oh, go ahead, sister. Go ahead. Opo. 13 to 14. Sige Opo. po. And the sea gave up the dead who were in it, and death and the grave gave up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. And the death and the grave were thrown into the lake of fire. This is the second death. Apa. So, dito na mga kapatid, ito na nga yung katapusan ng Sheol. Okay? Katapusan na po ito ng Sheol. O Sheol, katapusan na po yan. Kasi anong sinabi diyan, okay? Yung dagat gave up their dead kasi may mga taong namatay. Okay? At sila nandoon sa ilalim talaga, no? And death and the grave gave up the dead who were in them, and they were judged. So, ang pinag-usapan dito yung Sheol, yung underworld Sheol, ang pinag-usapan dito. Gave up everything or
humarap sila sa final judgment. Kasi kung tingnan mo yung verse 12, no? Let me read to you verse 12. And I saw the dead, small and great, verse 12 po ng 20, standing before the throne. And the books were open, and another book was open, which is Kai. And dead were judged from what was written in the books according to their works. So, yun na nga mga kapatid, no? Merong tinatawag na final judgment. So therefore, sa final judgment, ang lahat talaga ay haharap sa trono ni Abia-Ua. Sinabi dito, small and great. Haharap talaga. Taong namatay mula pa sa panahon ni Adan hanggang ngayon at sa hinaharap, lahat na yan ay haharap doon sa throne. Okay? So, ano yung judgment? Kung ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa Book of Life, ayun, itatapon sila doon sa lake of fire. So, which is talaga yung hell na yan. Okay? So, dito pa talaga papasok yung idea ng hell. Okay? Which is the lake of fire, mga kapatid. And they were judged according to their works. Okay? So, meron na tayong mga katuruan sa nakaraan na talagang mahalaga yung works natin, mga kapatid. Because, yun na nga, kung ang work natin ay masasama, then siyempre, alam natin kung ano yung consequence. So, kailangan talaga sumikap tayo doon sa paggawa ng tama, obedience to the law, and so on and so forth. Kasi nga, merong judgment, mga kapatid, na darating. At yun ay batay din po, yung judgment sa atin ay batay rin po kung ano nakasulat doon sa books. So, kung ano yung nakasulat doon sa books, kung mga evil deeds pa yung mga nakasulat doon, so siyempre, alam natin kung ano yung judgment sa atin, mga kapatid. So, that being said, malinaw dito na death and the grave were thrown into the lake of fire. This is the second death. So, dito natin makikita na swallowed up. Kailan ito ma-swallowed up? Yung Sheol on the final judgment. Okay? Kaninong pangalan mo rin nakasulat doon, and so on and so forth, then itatapon balik yung lahat ng mga namatay na tumayo sa harapan ni Abia-Ua. Okay, sila po ay itatapon muli doon sa final lake of fire, which is really the second death. What about sa Yesaya 25 verse 8 po? Brother Dan. Go ahead, Sister Bakar Sayar. Isaiah 25:8. He shall swallow up death forever, and the Adon Yahuwah shall wipe away tears from all faces, and take away the reproach of his people from all the earth. For Yahuwah has spoken. Wow. So, nandiyan yung word na swallow, no? He shall swallow up death forever. Which is really pointing to what Kazon 20 po, mga kapatid. So, yun na yung katapusan na swallowing up of death, mga kapatid. Kasi yun ang final judgment na nga. And then, anong mangyari? Shall wipe away tears from all faces. Okay, saan mo ito makikita? Yung wipe away tears from all faces. Kung tinan mo yung chapter 21, mayan siguro, no? Kung di ako nagkamali. After ng 20, dito sa Kazon, kung di ako nagkamali, sa 21, nandyan na yung wipe away their tears. Tama ba? Nandyan ba? Opo. 21 verse 4. Okay? Kasi yung last na basa ni Sister Lilita kanina, 20 verse 14, di ba? Okay? And then 15, if anyone was not found in the book of Kaya, he is thrown into the lake of fire. Yun ang verse 15, 20. Sa 21, verse 4, and Alua, or Aluwayam, shall wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor mourning, nor crying.
They shall be no more pain, for the former has passed away. Which is, sa nabasa ni Sister Bakar Sayaw, ganun din po. Yahuwah shall wipe away tears from all faces and take away reproach of his people from all the arats, for Yahuwah has spoken. Wow, mga kapatid, no? So, what a day na ating hihintayin po, mga kapatid. So, ayun po ang ating napag-usapan today. In summary po, ito na nga. From our reading, it is very clear that Sheol or Sheol is a temporary place of abode of the dead while waiting for the final judgment, mga kapatid. That the soul or napas, okay, or yan, no, that the soul or napas of the departed did not sleep but cannot return, as mentioned in Ezekiel 26 verse 20. For now, mga kapatid, yun lang ang reference muna natin ngayon, no? But kung meron pa tayong further mga research, baka madagdagan pa yung ating mga reference diyan, okay? Kasi nga po, kung bakit hindi pa ito comprehensive, kasi nga ang context dito sa Ezekiel o Sakal ay in the context of against Tyre. Okay po? This is in the context of against Tyre po. Yun ang context dito. So kung mayroon pa tayong mga other references para mas maintindihan natin, hopefully we can research for more, mga kapatid. So sabi natin na for now, ito lang muna yung ating reference. But hopefully madagdagan pa yan as we further proceed to part 3 para sa ating mga other references po to prove this topic. Okay po, so yan po ang ating napag-usapan today, and to be continued po yan part 3. Hope matapos natin yan. Part 3 yung mga other readings like Enoch. Susunod right away yung rich man and Lazaro, and then proceed tayo doon sa Ezra, and then last po yung Enoch na mga references. Okay, so what lessons can you share or applications you can make today and onward, mga kapatid? Meron ba kayong mga nais na i-share? Okay po. So, truth unveiled po, no? Isang lang po ito. So, naging dalawa, no? Hindi pa na ano po. So, ito po, kung nais niyo pong mag-reach out kay Brother Yaramya O, yung narinig niyo kanina ang boses, Truth Unveiled po 7727@gmail.com. Sabi po niya, welcome po kayo na magbigay po ng inyong mga further questions and query about this matter. So, kayong mga manonood sa Republish, malamang lalo na sa mga carry over pa rin ninyo yung inyong mga katuruan, mga kapatid, na itinuturo ng simbahan kung saan tayo nanggaling. Maybe this is offensive sa inyo dahil kami dito hindi na kami naniniwala na itatapon sa impyerno ang tao kapag mamatay siya ngayon. Kasi po yung impyerno, lake of fire, ay hihintay pa yon para sa final judgment. At hindi na rin kami naniniwala na right after death, yung tao ay pupunta sa langit. Hindi po. Kasi sa reading natin later on, we will find out na paradise po ang pupuntahan. But yung paradise na yun ay sa underworld pa rin po yun o nasa Sheol pa rin yun. But tinasabi yun na paradise. Okay? Naalala po nyo yung sabi po ng isang tulisan, di ba? You shall be, remember me when you are in your paradise. Ano pong sabi niya o siya doon sa tulisan na yun? Di ba? Sabi niya, today you shall be with me in, di ba mga kapatid? Ang ginamit po niya o siya ay paradise. Walang sinabi siya o siya, you shall be with me in Siamayam. Wala po mga kapatid. But Christianity, because of the teaching of hell and heaven, mga kapatid, kaya strong ang ating paniwala yan noon.
Kaya naging offensive ito ngayon, itong teaching video nito, offensive sa mga hindi pa nakakaunawa at siyempre, hindi pa nag-sink in sa kanilang mga isipan. Kasi ipaliwanag pa natin mga kapatid ng mas maigi pa. We have one reference po which we are going to explain next part 3, yung Yaokanan chapter 3 verse 13 po. That's a very strong reference po na talagang wala pang nakapunta sa Siamayam, wala pang nakapunta sa heaven mga kapatid. Okay, Yaokanan 3:13 po. You can read it for yourself now, but sa susunod po ipaliwanag natin yan. Any comments? Anything else you want to share bago tayo magtapos? May pangungusap ba si Yahushua, ang ating only rabbi? May pangungusap ba ang Ruch HaKadosh? For now, dahil hindi natin naubos yung reading, so baka hindi pa kayo fully convinced, okay lang, walang problema. Kasi nga, this is on progress. Patuloy pa tayong mag-research and study for more and find more references po, mga kapatid. Katulad dito sa Ezekiel, no, isang reference lang. So, kailangan tayo more references. While waiting for your comment, pwede natin madagdag dito yung request ng Richman, di ba? Pwede bang pabalikin mo si Lazaro doon sa mundo, di ba? Pero napayagan ba siyang bumalik? Hindi po. Okay, hindi siya napayagang bumalik. So, yeah, that could be one also additional reference also. Okay, meron pa bang magbigay ng comments? Okay po. Kung wala, then mga kapatid na manunood o makikinig sa Republish, whatever that is na meron ka ngayon sa puso at isipan mo, kung ano man po yun meron ka ngayon, kung ano man yung mga challenges o halimbawa mahirap tanggapin itong katuruan nito, ask the Ruch HaKadosh, ask the Ruch of Yahuwah to speak to you. Ask Yahushua kasi siya po ang ating rabbi dito. Ako po ay isang facilitator lang po. And may the words that we have spoken here bring enlightenment mula sa mga human tradition nga o sa mga katuruan kung saan tayo nanggaling noon. May this word bring healing and bring freedom because when you know the truth will set you free. Yada Yahuwah po and all esteem and praises kay Abba Yahuwah.